O eto, pakinggan natin yung panoorin natin yung kinumpile na video ni ni Engineer Berto o dito kay Inday Sara sa pagpunta niya sa Kalinga dahil nung nagsabi siya na merong isang matandang babae sa norte na gusto siyang makita, alam ko na kagad na si Apo Wangod yun at nagpatato siya yung 3 tuldok na ganun. Signature ni ni Apo Wangod yun eh. Yun na lang kasi yung kaya ni Apo Wangod na itato, gawa na matanda na masyado. Yan kasing pagtatato ni Apo Wangod, siya na lang magsisimula, tatapos yung mga apo na niya, pamangkin. O ganun ang kalakaran dyan. Si Apo Wangod lang yung unang pupukpok para mapicturean, tas after nun ang tatapos na yung mga apo niya na. O panoorin ninyo itong itong North Kalinga trip ni Inday Sara. Siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, nagpapaalam po sa inyong lahat. They say let's stick to the plan. Their intentions are drawn in the sand. Oh. Patay tayo, copyright yan. But the eagle's heart is brave and clear. She steps into the lair with Wag na natin lagyan ng background music. Okay, yung Banateros na yung background music natin. Let it be known, you will find me unbowed in the nest of treachery and deceit. The eagle stands tall on 2 feet. She sees the game, their desperate play. With every step
pong linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biniyahe namin. Ay, grabe. Sana nag-helicopter ka. Yung ang presidente natin lapit-lapit lang ng Bulacan, nag-helicopter pa. Layo dyan. Papunta ng Buskalan, Diyos mio. Siguro abutin ka mga 15 hours dyan. Tapos 2 oras pa yung lakaran. Naubo na. Kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos nagbiyahe kami papunta sa Isabela. Tumigil kami sa Santiago City. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon sa Isabela na... Oy, salamat Ramon Jaramillo. Nako, mabuti na lang. Nandiyan dyan si Ramon. Kung wala si Ramon nako, nag-brown out na dito sa Kalinga. Duterte forever, keep fighting para sa ating bayan, Banateros. Of course! Walang baligtaran. Walang traiduran. Walang gamitan. O sige, pasok. Tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang maaga kaming umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buskalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga Buskalan. Masaya ako dahil nakita ko yung... Ay, salamat po, Arlene May. Pangkapin ako po. Mga taga-Canada, gising na sila. Magandang morning. Thank you very much, Arlene May, sa iyong pakulay na malupit o humahagupit. Magkakape tayo para walang tulugan. Resiliency ng inyong lugar dito sa Buskalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalong-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar. At ako po, nung huli nagpunta to sa kay Lenny Robredo, sumunod si Abalos tsaka si Bong Revilla. Baka magpatato sa mukha si Abalos dito kay Apo Wang-Od. Ingat kayo. Antayin nyo. Baka magpatato sa mata. Syempre gusto ni Abalos, mas sikat siya kay Inday, kaya lahat ng pinupuntahan ni Inday, pupuntahan din niya. At makilala si Apo Wang-Od. Noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kay Apo Wang-Od at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wang-Od, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng... Baka ma-bad shot ka. Ikaw talaga, Inday. Nagpatato lang ako. Nagpatato ka din, ha? Siguro nainggit ka sa akin. Pinatato ko lang tong Banateros, ha? Nagbabalat pa. Nagpatato ka din kay Wang-Od, ha? Crush mo siguro ako. Mamaya magpatato din si
Baka mamaya magpatato si Migs Nograles ng ng pangalawang ilong. Oo, sa inggit sa'yo Baka nga, nakafollow sa akin to. Sabi, nagpatato si Boss Dada. Oo, pinasarado niya na yung dibdib niya. Oo, magpatato nga rin ako kay Wangud. Nanay ko, so ilang beses niya sinabi, noong nagpaalam ako, noong pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko, ma, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan. Oo, maganda tong sinabi ni Pinoy Crew Take note, pumapalakpak ang mga tao kahit wala siyang dalang 5 kilo ng bigas at 5K cash! Oo, wala siyang ganun. 5,000 cash! Hey! Walang ganun. Wala. Kasi kung gumaganon-ganon yan si kung gumaganon-ganon yan si Inday, naku po, delikado. Namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wangod na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag ko na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, baka magpunta si Romualdez dyan. Baka patatuan niya yung patatuan niya yung pilik mata niya. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang 4 na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wangod. Maraming salamat po, Apo. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa Buskalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon. Baka mamaya pag si Romualdez magpunta dyan, magpatato yun ng bulsa. Para madagdagan yung bulsa niya. Buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City. Bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay... Oy, Emmanuel Badajos. Ikaw rin, Boss Dada, sayaw sa Kalinga. Sasayaw ako dyan. Hindi, alam mo ba, lahi namin mga igurot talaga. Hindi totoo. Mga taga Mountain Province din ng roots namin. Kasi taga Cagayan kami mga taga Cagayan kami. Kaya mga rin kami, mga tribo-tribo din ng mga igurot. Membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng... Grabe, nag-ahamon na naman to si Putragis si boss, si Dos por Dos, nag-ahamon na naman.
Walang hiya talaga po. Tragis, mabuhay ka ha. City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay matapos namin ang college, ang paaralan, para masiguro yung kinabukasan ng aming mga Davaoeños na miyembro ng IPs. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors. Lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may piggery, walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. Ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, pumapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero sa araw na ito, nag-graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Bakit? Dahil pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na sila pwede maging nurse. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakahalaga na maintindihan yun ng ating mga anak. Yan ang magpapabago sa buhay nila. Alam nyo, ano ko lang, pasimplehin ko. Ang haba nung explanation ni Inday Sara. Si Inday Sara, tulungan kita. Tulungan ko si Inday Sara. Ang ibig niyan sabihin dito, with proper education, malilevel noon yung napakalaking gap ng mayaman at saka mahirap. Kasi yung gumraduate na mayaman ng nursing at yung gumraduate ng mahirap na nursing ay meron ng equal opportunity. So in order for us to have equal opportunities, we should value education. Yon. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Ang hirap kasi. Nung pinagdaanan ni Inday kasi pinipigilan niya yung ubo. Ang layo pa nung nilakad niya. Tinatuan pa siya ni tinatuan pa siya ni Wang-od. Kaya ganun medyo mahaba Mahaba yung explanation ni Inday.
Ang nga ba ng explanation ni Inday? Value education lang pala, sabi ni Bright Naria. Ganun yun. Oh, so pantay-pantay tayong lahat, pare-parehas tayong nursing graduate. Kaya ikaw ay nursing graduate na mayaman at ikaw ay nursing graduate na mahirap, education levels the playing field. Yon! Natumbok mo sa pool, sabog. Ayan, kaya kailangan mag-aral kayong mabuti. Dahil pag hindi kayo nag-aral, bahala kayo sa buhay ninyo, hindi kayo makakahabol. Ganon. Ganon yun. Intindihin nyo na si Inday, layo ng nilakbay niya eh. Talagang medyo talagang very inspiring talaga itong ganitong klase ng pwede natin maging presidente balang araw. Kaya excited na tayo eh. I am more excited for 2028. Dan mag-asawa si Inday, si Ann Harot at si Baratbay. Hindi ba? Ganun yun. Hindi kailangan tama yung sinasabi niyo. Kailangan niyang habaan yung kanyang paliwanag para mas maging layman, mas maintindihan ng mga tao.